Magandang araw sa inyong mga idolo. Pagpasok ni Sasaki ay kaagad niya na ihinain ang order ni Ju Hyun. Napaisip si Sasaki na kung ang lalaking ba ito ay pumapatay, isang malaking pagsisayang ng oras. Nagpasalamat si Ju Hyun kay Sasaki. Nasabi ni Ju Hyun sa sarili na ito nga ang future guide relics user. Nakakabilib na nakilala niya ako ng personal. Hinawakan ni Ju Hyun ang kanyang muramasa. At ito naman ay nakita ng mga sundalo sa CCTV kaya kaagad na sinabihan ang mga lalaki na nasa labas ng kwarto ni Ju Hyun dahil si Sasaki daw ay nanganganib. Nagtataka ang dalawang lalaki dahil hindi pa lumalabas si Sasaki, dahil ang inutos lang kay Sasaki ay makipagmata sa mata. Biglang isinara ni Sasaki ang pintuan at nagtaka ang mga lalaki at si Ju Hyun. Sinabi nito kay Ju Hyun na pwede mo ba akong maging tagahanga mister? Nagbago ang ekspresyon ni Ju Hyun dahil sa kanyang narinig. Nagkakagulo na ang mga sundalo dahil sa kung bakit isinara ni Sasaki ang pintuan. Nasabi na sinusubukan ba niyang makipag-usap para mas maraming makuhang impormasyon. Iniisip ni Sasaki na hindi siya naiintindihan ni Ju Hyun kaya kaagad na ginamit ang kanyang telepono para daw maunawaan siya ni Ju Hyun. Si Ju Hyun ay nawarduhan sa kanyang mga nabasa. Tila ba nagalit si Ju Hyun at nasabi sa sarili anong ginagawa niya bakit ganito siya umasta. Alam ko na ang sinasabi niya na nahuhulog ang loob niya sa akin. Napangiti si Ju Hyun at napaisip dahil ito daw ay malaking oportunidad para sa kanya. At kaagad na kinuha ang telepono at inilagay ang kanyang sasabihin. Namangha naman si Sasaki dahil sa sinabi ni Ju Hyun. Habang nagbabantay ang mga lalaki sa labas. Nasabi nito na wala silang ingay na naririnig sa loob. Nagulat ang mga lalaki dahil sa biglang may bumagsak na mga kahoy sa itaas at kasabay nito ang paglabas ng lubad. At ang mga lalaki ay kaagad na itinali ng lubad. Lumabas si Ju Hyun at sinabing alam kong darating kayo kaya ginamit ko yung lubad ko para maitali kayo. Sinabi nito kay Sasaki na huwag kang mag-alala dyan ayos lang yan at hindi na yan makakasunod sa atin. Nga pala itutuloy pa ba natin ang date? Si Ju Hyun ay niyaya pala si Sasaki mag-date. Tinanong ni Ju Hyun si Sasaki nang hindi ka lang mag-isa na pumunta dito tama. Pumunta ka dito na kasama ang mga Japanese Army. Sagot naman ni Sasaki ng oo tama ka. Sinabi din ni Ju Hyun na ayaw nila sa akin, kaya malamang hindi ka nila papayagan na sumama sa akin. Nakakainis sila, di ba? Hindi na ako magtataka kung pinapagawa ka nila araw-araw ng mga gawain na nakakainis. Sagot ni Sasaki na naiinis oo tama ka dyan kasi palagi na lang ako pinapabasa ng mga mahihirap. Wika ni Ju Hyun ayos lang yan aalis tayo dito ng sabay. At bibigyan natin sila ng mahirap na oras. Ayos ka ba dun? Namangha si Sasaki at nasabi sa sarili na hindi ko inaasahan na napakabait pala niya. At tuluyan na nga silang umalis. Nasabi ni Sasaki sa sarili na dahil nakipagmata sa mata na ako sa kanya mas mababasa kuna ang hinaharap niya at nasa akin pa rin ang malaking advantage. Biglang itinutok ni Ju Hyun ang muramasa kay Sasaki. Sinabi ni Ju Hyun na huwag kang gagawa ng ingay at ibigay mo sa akin ang telepono mo. Pagkakuha ng telepono ay kaagad itong binasag ni Ju Hyun. Napatanong si Sasaki na kung bakit niya daw binasag. Sagot naman ni Ju Hyun kapag hindi natin yun binasag malalaman nila ang lokasyon natin. Sinabi nito kay Sasaki na, iniisip mo ba na hindi talaga kita kilala? Ikaw ang future guide relics user tama. Natakot si Sasaki sa reaksyon ni Ju Hyun at nasabi sa sarili na bakit niya alam kung sino ako. Mas nakakatakot na pala siya ngayon kaysa sa inaasahan ko. Pumunta ang dalawa sa kainan. At dito ay itinali ni Ju Hyun ang kamay ni Sasaki. Wika ni Sasaki habang naiiyak. Manloloko ka sabi mo magde-date tayo. Sagot naman ni Ju Hyun na natatawa. Anong pinagsasabi mo? Sa tingin mo magsasayang ako ng oras sa mga ganitong bagay? Sinabi ni Sasaki na papatayin mo ba talaga ako gaya ng sinabi mo sa propesya? Sagot ni Ju Hyun oo yun sana ang plano ko kanina. At kapag kanina na mas lumapit ka pa sa akin gagamitin ko sana ang muramasa upang hiwain niyang leeg mo. At dahil ikaw ay naloko ko gagamitin na lang kita. Kaya ilabas muna ang future guide at isulat mo dito ang mga nakikita mo sa propesya. Sagot ni Sasaki na iwan ko sa bahay ang future guide ko. Sinabi ni Ju Hyun na anong akala mo hindi ko alam.
Ang tattoo mo na to ay lumabas mula noong gumamit ka ng future guide tama. Sinabi nito kay Sasaki na hawakan mo yung tattoo mo at tawagin mo para lumabas dito. Hindi ako sayo makapaniwala kahit na madaling bagay hindi mo alam. Namangha si Sasaki dahil sa pagtawag niya nito ay kaagad naman itong lumabas. Wika ni Ju Hien, ilagay mo dyan lahat ng nakikita mo at kapag ikaw ay may isang linya na mali ikaw ay papatayin ko. At sa mahabang pagsusulat ni Sasaki ay tila ba napagod ito. Sinabi ni Ju Hien na huwag kang magpahinga at bakit ka humihinto. Sagot ni Sasaki kasi masakit na ang aking kamay. At magkano pa ba ang kailangan mong malaman? Sagot ni Ju Hien kung hanggang saan ang nalalaman mo. Sinabi ni Sasaki na ibibigay ko na lang sayo ang future guide kaya sana pakawalan muna ako. Sinabi nito na hindi salamat na lang at magpatuloy ka lang sa pagsusulat mo. Napaisip si Ju Hien at nasabi sa sarili na kung gugustuhin ko ang future guide ay kanina ko pa yan kinuha pero hindi pwede kasi ang future guide ay nasa rank S na relics. Dahil ito ay pangatlo sa pinaka-mataas na relics. At kung susubukan niya na pabagsakin ang high-rank relics ay mas malala ang tatamasin niyang damage. Kahit na ang Muramasa ay nasa pang-apat na pinakamalakas ay nagtamo pa rin siya dito ng malubhang damage. At kung subukan niya man ay malabong mangyari dahil wala na siyang healing relics. Biglang napukaw ang pansin ni Ju Hien sa ingay na nagmamula sa labas. Ito pala ay sila Mori Hiroyuki at kasama nito ang mga tauhan niya. Sinabi nito na tignan niyo lahat ng labasan at bantayan niyo dahil hindi natin papakawalan ang Koreanong yun. Sinabi ni Ju Hien kay Sasaki na nandito na sila at hindi ka pa ba tapos dyan sa pagsusulat. Sagot ni Sasaki na parang kinakabahan. Tapos na ako at napuno ko na rin ang isang notebook. Kaagad naman itong kinuha ni Ju Hien. Sinabi ni Sasaki kay Ju Hien na kung papakawalan na ba siya. Sagot ni Ju Hien may isa pang bagay at inilabas ang kanyang Muramasa. Natakot si Sasaki dahil nakaharap sa kanya ang Muramasa at sinabing, "Maawa ka wag mo akong patayin pangako isasabi ko lahat sa iyo ang nalalaman ko tungkol sa hinaharap." Sagot ni Ju Hien sa tingin mo may kwenta pa yan sa akin. Sa tingin ko hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Sa tingin mo ikaw ang gumagamit sa relics na yan, hindi. Ikaw ang ginagamit ng relics na yan. At biglang itinaas ang hawak niyang Muramasa na parang sasaksak at sinabing ito lang ang paraan para mabuhay ka pa. Sinaksak ni Ju Hien ang future guide relics at ito ay naglabas ng napakalakas na liwanag. At ito ay napasigaw sa sakit na naramdaman. Nagtaka si Sasaki na kung bakit niya yun ginawa. Sa ilang sandali ay lumabas naman ang system ni Ju Hien at sinabi dito na, "Nasira mo ang evil relics at nabuksan mo ang pamagat ng pagpapalakas ng domination at napababa ang iyong katangian ng pagiging sociability. At napalakas mo din ang iyong abilidad na makadetect ng relics at ito ay na-promote sa rank E. Dahil nasira mo ang high rank na relics kaya ikaw ay magiging giant hunter." Nagtataka si Ju Hien na kung bakit ang daming lumabas na system. At ito ay sinabayan ng pagsipa sa pintuan ng mga sundalo sa kwarto nila Ju Hien. Tinanong ni Mori si Ju Hien kung ano ang nangyari sa future guide. Sagot naman ni Ju Hien na surpresa ka ba? Yan ay sinira ko. Nagalit si Mori sa sinabi ni Ju Hien. At inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Ju Hien. Tinuwanan lang ni Ju Hien ang sinabi ni Mori at nagsalita ng nagbibiro ka ba? Iniisip mo ba na kaya niyo ako mapatay kahit na wala kayong mga abilidad? Nagalit si Mori sa mga sinabi ni Ju Hien. Tinutukan ng baril si Ju Hien ng tauhan ni Mori. Si Ju Hien naman ay may inilabas na pagkain. Nagtaka sila Mori kung ano ito. Sinabi ni Ju Hien na ito ay galing na kay Abe kaya ibibigay ko na lang sa inyo. Sa tingin ko ang lasa niyan ay parang pagpatay. At biglang naglaho si Ju Hien na parang bula. Ito ay kinuha ni Mori at pinisil-pisil at kasabay nito ay biglang naglabas ng usok ang Moki. At nagagawan sila sa Moki. Dahil dito ay nagkagulo sila at nagputukan ng mga baril. Si Ju Hien ay sumakay na ng eroplano patungong Las Vegas. Tinignan ni Ju Hien ang isinulat ni Sasaki. Nakalagay dito na ang suportado ng future guide ay ang grupo ng TKBM. Dahil dito may tsansa na mayroon contact si Sasaki kay Taijun. At posible na isinulat din dito ni Sasaki ang gagawin ni Taijun. Sa kanyang paghahanap nakita niya nga ang gagawin ni Taijun.
Sinabi dito na sa paparating na buwan mayroong magaganap na kasakiman at sa lugar na iyon magsisimula ang palatandaan na nauukol sa pinakamalaking kalamidad sa mundo. Nasabi ni Ju Hyun sa sarili na magaganap daw ito sa Las Vegas sa underground auction house Midas at iyon ang lugar na nagpunta si Sungwoo at ang kanyang grupo upang magtipon ng ilang impormasyon tungkol sa CEO Taejun. Dahil sabi ni Sungwoo may tatlong nagngangalang JK at posible na nandun si Taejun. At sa huli ang tanda na nauukol sa pinakamalaking kalamidad sa mundo ay mayroon itong malaking catastrophe. Ang The Great Catastrophe. Ito ay isang pangyayari na naglalarawan sa malaking impluwensya ng relax sa buong mundo. At kapag mangyari ito ang mundo ay mapupuno ng tombs. At ang pagdiskobre sa relax ay mapapalakas nito. Sa pagkaalala ni Ju Hyun ang catastrophe ay hindi magsisimula ng ganito kaaga. Nasabi ni Ju Hyun na ibig sabihin nun ang God-tier relics ay dun lalabas sa auction house. Nasabi ni Ju Hyun na kung nakuha ba ni Taejun ang relics na yun sa nakaraan. Kung ganun ang mangyayari kukunin ko ito sayo. Sa Japanese Excavation Research Team Committee Board ay may isa na namang pagpupulong ang nagaganap. Sinabi dito ng isang sundalo na ang Future Guide relics ay tuluyan ng nasira. Sinabi naman ng chairman na kung sa ganun ang nangyari si Captain Mori ay nauwi sa pakikipag-bar-ilan sa kanyang mga tauhan at sa huli ay nagkaroon sila ng mga tama. Sagot naman ng sundalo, "Oo sir, tama ka dyan." Ang chairman ay sumigaw ng sa tingin mo ba may kwenta yan ngayon na nangyayari? Habang sa loob ay may sigawan. Ang isang babae naman sa labas ay palihim itong pinagmamasdan. Sinabi nito sa kanyang katawagan sa telepono na tama confirm ang Future Guide relics ay tuluyan na nang nasira at ang Japanese Defense Force ay nagkaroon din ng mga malubhang sugat. Hindi makapaniwala ang kausap dahil kung ito ba ay dahil lang lahat sa kay Ju Hyun. Sinabi nito na kung ang taong yun ay nasira ang Future Guide ibig sabihin ang taong yun ay tahimik na malakas. Mas makakabuti siguro kung isasali natin siya sa ating grupo. Sinabi ng babae na ang Koreanong yun ay hindi nag-alinlangan na sirain ang extremely valuable prophetic relics. Paano kung ganun din ang gawin niya sa ating company relics? Si Ju Hyun ay nakarating na nga sa Las Vegas. Dito ay hinihintay niya ang grupo ni Sungwoo. Napukaw ang pansin niya dahil sa naririnig niyang ingay sa entrance. Ito na pala sila Sungwoo ito ay hindi pinapapasok dahil hindi naman daw ito sasali sa auction event. Sinabi ng nagbabantay na kung hindi kayo kalahok sa auction event pwede na kayo lumabas. Naguguluhan si Sungwoo dahil hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Nagsalita si Ju Hyun na yan ay mga bisita ko sana payagan mo ako na makausap sila. Humingi naman ng pasensya ang bantay sa entrance dahil hindi niya daw alam na bisita ni Ju Hyun yun. Nagtaka si Sungwoo dahil kaya ni Ju Hyun makipag-usap sa mga foreigner. Sinabi ni Ju Hyun na hindi na yan mahalaga at maupo ka na at isabi mo na ang mga impormasyon na nakuha mo. Inilabas ni Sungwoo ang mga documents ng tatlong nagngangalang JK. Napaisip si Ju Hyun na ang tatlong ta ay mapakikinabangan talaga. Nahanap nga ni Ju Hyun ang peking pangalan ni Taejun at nasabi na kung narito si Taejun dito ibig sabihin sa auction event ay mayroong valuable relics. At posible din na dito rin lalabas ang God-tier relics. Tinignan ni Ju Hyun ang auction catalog at hinanap niya kung nandito ang God-tier relics. Nagtataka si Ju Hyun dahil wala dito ang God-tier relics. Dahil yun ang nasabi sa propesya na dito lalabas ang God-tier relics. Nagsalita si Ju Hyun ng ang Code of Hammurabi at Shakespeare pen item ay gusto ko ito makuha. Nagulat si Sungwoo sa sinabi ni Ju Hyun at sinabing pupunta ka ba sa auction event. Hindi mo ba alam na ang simula ng bidding dyan ay $10 milyong at pumunta tayo dito para magkaroon ng ugnayan hindi tayo nagplano na bumili ng mga bagay na mahal. Wika ni Ju Hyun kay Sungwoo iniisip mo ba na wala akong pera at nakalimutan mo ata ang lugar nato ay City of Gambling. Kaya makakakuha tayo dito ng maraming pera. Naguguluhan si Sungwoo na kung ano ang binabalak ni Ju Hyun. Sa pagpunta nila sa kasino ay naglaro si Ju Hyun sa slot machine at sa ilang minuto lang na paglalaro ay nanalo siya dito ng milyong-milyong pera. Nagulat ang mga tao na nanunood dahil sa kung gaano ba ito kaimposible mangyari.
At sa mahabang paglalaro ay natapos na si Ju Hyun at ito ay kaagad na sinabihan sila Sung-woo na tayo ay pupunta naman sa ibang kasino at itong hawak kong papel ay ipapalit na natin sa pera. Ang mga reaksyon nila Sung-woo ay parang hindi makapaniwala. Sinabi nito na paano kung may magtangkang pumatay sa atin dahil meron tayong ganito karaming pera. At habang sila ay papaalis ay may biglang hamarang sa kanilang lalaki. Ito ay ang tauhan sa kasino. Sinabi nito na sir pwede ba kitang kapkapan ng saglit lang dahil itong pangyayari ay hindi pa nagaganap noon. Sumang-ayon naman si Ju Hyun sa nais ng lalaki. Sinabi ni Ju Hyun na wala ka dyan mahahanap kahit sa sulok-sulok. At pagkapkap sa kanya ay napansin ng lalaki ang hawak ni Ju Hyun na kulay gold na bagay. Tinanong si Ju Hyun kung pwede ba yang ma-check sir. Ibinigay naman ito ni Ju Hyun at sinabing isa lamang yang souvenir. Hindi naman nagtaka ang lalaki sa bagay na yun. Ang hindi alam nila ay ito pala ang gold axe relics ni Ju Hyun na nagpalit ng anyo. Nagsalita ang relics na hanggang kailan pa ako magiging ganito master nakakahiya ang maging ganito. Ang pagpapalit ng anyo ng relics ay isang abilidad ng isang relics user. At ang golden access relics ay may kakayahan itong makadetect ng mga valuable. Dahil dito naka-jackpot si Ju Hyun sa slot machine at nalalaman din dito ni Ju Hyun kung aling kasino ang magbibigay sa kanya ng swerte. Humingi naman ng paumanhin ang lalaki at sinabing sa tingin ko sir napaka-swerte mo talaga ngayon. Tinanong ni Sung-woo si Ju Hyun na kung ano daw ba ang sekreto ni Ju Hyun sa pagiging matagumpay. Ang mga tauhan ng kasino ay tinignan ang slot machine na ginamit ni Ju Hyun dahil kung ito ba ay may sira. Wika ni Ju Hyun umalis na tayo dito at pumunta naman tayo sa ibang kasino. Pumunta si Ju Hyun sa papalitan ng pera at sinabing lahat yan ay ipalit mo sa pera. Nagulat ang babae sa nakita. Sinabi kay Ju Hyun na sandali lang sir sasamahan ka muna namin sa VIP room. Wag na, hindi na yan kailangan basta ipalit mo na lang yan sa pera wika ni Ju Hyun. Habang nasa kainan sila tuwang-tuwa ang grupo ni Sung-woo at sinabing nakakamangha ito totoo ba ito pwede na tayo nito mabuhay habang buhay. Wika ni Ju Hyun nakakalimutan niyo ba na hindi para sa inyo ang perang yan. Sagot ni Sung-woo syempre hindi nangangarap lang kami sa perang ito. Sinabi nito kay Ju Hyun na pupunta ka pa ba sa auction event. Mas mabuti siguro na kung iuwi mo na lang itong pera, hindi ko yan iuwi wika ni Ju Hyun. Dahil ang plano ni Ju Hyun ay makakuha ng mga relics sa auction event at dapat makakuha pa siya ng maraming pera para makalaban siya sa kay Tae-jun. Sila nga ay pumunta na sa ibang kasino. At inilabas ni Ju Hyun ang gold niya na kutsilyo at nagsalita ito ng naaamoy ko na ang maraming pera. Inutusan ito ni Ju Hyun na hanapin ang jackpot machine. Lumabas ang system at sinabi dito na nakarating ka sa lugar na kung saan magsasaya kayo ng relics mo. At ang iyong sociability ay lumabas na at ang spy skill mo ay tuluyan ng lumabas. Napatigil ang isa nilang kasamahan at sinabing Ju Hyun bakit napakabigat na nitong bag mo. Kanina hindi naman ito ganito kabigat. Sa pagtingin ni Ju Hyun ay nakita niya dito ang silver access relics. Lumalabas ito kapag ang nagmamay-ari sa kanya ay napapalibutan ng kalaban. Sa loob ng kasino ay mayroong kaguluhan na nagaganap dahil mayroon ng dadaya. Napatanong si Sung-woo kung ano ang nangyayari. At sa hindi maipaliwanag na dahilan may biglang nagbalak na saksakin si Ju Hyun. Sinabi nito na ibigay mo yung pera mo. Ito naman ay napansin ni Ju Hyun at kaagad na ihinampas sa lapag. Napaisip si Ju Hyun kung bakit ito nangyayari na kahit na wala namang lalabas na tombs dito. Napukaw ang pansin ni Ju Hyun sa babaeng napakaganda na papalapit sa kanila. Biglang pinagpawisan si Ju Hyun pagkakita niya sa babae.